Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Nagulat din ang iba na naruroon. Nanlaki ang kanilang mga mata. Walang nakaisip na ang dalagang ito ay may napakalakas na pinagmulan. Tiningnan din niyang luho si Chin Yimou nang may interes. Kaya pala, ang babaeng ito ay ang pangulo ng Star City Entertainment. Mukhang hindi na niya kailangang gumawa ng anuman ngayon. Pinunasan ni Wang Rongzin ang pawis sa noo at ngumiti ng pilit kay Chin Yimou. President Chin, paano ka ba ininsulto ng babaeng ito? Sabihin mo lang at hindi ko siya palalampasin. Malamig na tiningnan ni Chin Yimou si Qiao Lijiao at isinalaysay kay Wang Rongzin ang nangyari kanina. Pagkarinig noon, nanginig sa takot si Wang Rongzin at namutla ang mukha. Karaniwan, tinitingala niya si Chin Yimou na parang isang diyosa. Hindi niya akalaing ang tao niya mismo ang makaka-offend dito ngayon. Malamig ang tinig ni Chin Yimou. Wang Rongzin, ibinigay ko sa iyo ang buong kapangyarihan para pamahalaan ang Furryworks live streaming. Ganito ba ang pamamahala mo? Ang babaeng ito ay arrogant, mapagkunwari, at plastic. Paano naging sikat na internet celebrity si Qiao Lijiao sa Furryworks? O baka may relasyon kayo? Hindi. Wala akong kinalaman sa babaeng ito. Halos maligo sa pawis si Wang Rongzin sa kaba. President Chin, ako na ang bahala rito. Bibigyan kita ng kasagutang ikatutuwa mo. Galit siyang lumapit kay Qiao Lijiao. Alam niyang kung hindi niya maaayos ito ngayon, maaari na siyang mag-impake at umalis sa kumpanya. CEO Wang, nagkamali ako. Nagmakaawa si Qiao Lijiao, nangingilid ang luha. Wag mo akong tawaging ganyan. Wala akong kinalaman sayo. Sigaw ni Wang Rongzin at isang sampal ang binitawan niya. Napahiyaw si Qiao Lijiao at natamba. Sino bang nagsabi sayong magyabang, magkunwari at maging plastic? Papatayin kita. Sunod-sunod ang suntok at sipa ni Wang Rongzin sa babae. CEO Wang, tama na. Nagkamali ako, hindi ko nauulitin. Hagulhol ni Qiao Lijiao habang umiiyak. Nakahinga ng maluwag ang mga empleyado ng ampunan nang makita iyon. Kanina lamang, inuutusan sila ng babaeng ito ng parang mga alipin. Nagkunwari pa itong mabuti, pero matapos magdrama ay naghagis lang ng 500 piso para insultuhan sila. Sobrang nakakainis. Kaya wala silang naramdaman na awa. Okay na, baka mapatay mo pa. Pinatigil siya agad ni Chin Yimou at malamig na nag-utos. Papag-sorry mo siya kay Director Lee at sa lahat ng staff ng ampunan. Mataray na tinitigan ni Wang Rongzin si Qiao Lijiao. Narinig mo ba? Mag-sorry ka agad. Humihingi ako ng tawad. Sorry. Nangangatog at nakaluhod, nagpatira-piraso ang babae sa paghingi ng tawad kay Lizumi at sa iba. Tinuro ni Wang Rongzin ang pinto at sumigaw. Qiao Lijiao, mula ngayon, hindi ka na internet celebrity ng Furryworks live streaming. Lumayas ka agad. Hindi, huwag, CEO Wang. Mabilis na kumapit si Qiao Lijiao sa binti ng lalaki at umiiyak. President Wang, huwag mo akong itapon. Hindi ko na talaga uulitin. Alam niyang kung mawalan siya ng suporta ng Furryworks, wala na siyang saysay. Lumayas ka. Isang malakas na sipa ang ibinigay ni Wang Rongzin. CEO Wang. Lumayas. Hindi na siya pinansin at tuluyan ng pinaalis. Nilainggan ni Qiao Lijiao si Yang Luo, Chin Yimou, at Lizumi nang may matinding puot. Ngunit wala siyang nagawa kundi umalis ng bagsak ang loob. Gitling. Pagkaalis ng babae, mabilis na kinuha ni Wang Rongzin ang malita at iniabot kay Lizumi. Dean Lee, nangako ang Furryworks na magdodonate ng 500,000 piso. Paninindigan namin ito, tanggapin niyo po. Sabay inilabas niya ang isang bank card. Dean Lee, may 500,000 piso pa rito. Password, 68. Tanggapin niyo bilang kabayaran ko. Ay, hindi ko matatanggap ito. Tumatanggi si Lizumi. Nagmadali si Wang Rongzin. Dean Lee, maliit na halaga lang ito. Tanggapin niyo po. Sumang-ayon din si Chin Yimou. Director Lee, bayad ito ni CEO Wang. Tanggapin niyo na. Ngumiti si Wang Rongzin na parang aso. Oo, tanggapin niyo na po. Kung hindi, hindi ko maipapaliwanag kay Missy. Napilitang tumanggaw si Lizumi. Kung ganun, salamat. Bumaling si Chin Yimou kay Wang Rongzin at malamig na nagbabala. Dahil maayos mong naresolba ito,
Palalagpasin kita ngayon. Pero kung mauulit pa, kusa ka nang magbitiw. Mabilis siyang nagpresenta. President Qin, nangangako ako, wala nang susunod na beses. Tumango si Qin Yimo at kumaway. Sige, umalis na kayo. Huwag niyo nang takutin ang mga bata. Yes, President Qin. Sunod-sunod na yuko at agad silang umalis. Gitling gitling gitling. Nang wala na sila, iniabot ni Yang Luo ang tseke kay Li Zumei. Dean Li, eto po ang donasyon ko para sa ampunan. Tanggapin nyo, Mr. Yang, masyado itong malaki. Hindi ko matatanggap. Ibinalik ito ni Li Zumei. Ngunit tumanggi si Yang Luo. Dean Li, sinabi kong magdodonate ako, at hindi ako nagbibiro. Tanggapin nyo at gamitin sa pagpapaayos ng ampunan at para sa mga bata. Ngumiti rin si Qin Yimo at nang asar. Director Li, tanggapin nyo na. Si Brother Yang ay milyonaryo. Kumita lang siya sa isang gamutan ng milyon-milyon. Ang halagang ito, wala lang sa kanya. Napangiti si Yang Luo. Tama, maliit lang ito. Dahil hawak niya ngayon ang mahigit 10 bilyon, ang 50 na milyong piso ay baliwala lang talaga. Nang tila tatanggi ulit si Li Zumei, nagkunwari itong nalungkot si Yang Luo. Dean Li, kung hindi nyo tatanggapin, parang ayaw nyo sa akin. Hindi na lang ako bibisita rito. Hay! Napabuntong hininga si Li Zumei. Sige na nga, tatanggapin ko. Pagkatapos, malalim siyang yumuko kina Yang Luo at Qin Yimo. Maraming salamat, Mr. Yang. Salamat, Momo. Salamat, Mr. Yang. Salamat, Miss Qin. Salamat, Kuya. Salamat, Ate Momo. Sabay-sabay ding nagpasalamat ang mga bata at empleyado. Iwinasiwas ni Yang Luo ang kamay. Wala yon. Maliit na bagay. Lumapit ang isang matipunong bata at itinataas ang kamao. Kuya, ang galing mo. Natalo mo agad yung masasamang tao. Balang araw, gusto ko ring matutong lumaban para maprotektahan ang iba. Ngumiti si Yang Luo. Sige, pero kailangan mong lumaki muna. Kapag malaki ka na, magiging katulad mo rin ako. Napuno ng lamang ang mga mata ni Qin Yimo habang nakatingin sa kanya. Hindi siya nagkamali sa pagkilala kay Yang Luo. Sayang lang na siya ay fiancé ng kanyang matalik na kaibigan. Habang abala siya sa pag-iisip, bigla, napahawak sa dibdib si Li Zumei at napangiwi sa sakit. Director Li, anong nangyayari? Nagulat sina Yang Luo, Qin Yimo, at ang mga empleyado at dali-daling lumapit. Isang empleyado ang nagsabi, nako, baka inaatake na naman ng angina si Director Li. Mahina namang sagot ni Li Zumei, ayos lang ako. Huwag kayong mag-alala, gagaling din ako pagkatapos uminom ng gamot. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng tuluyan. Muling napaungol sa sakit si Li Zumei at biglang nawala ng malay. Nako, nahimite si Director Li. Tumawag ng ambulansya. Nagkagulo agad ang mga empleyado. Maging ang mga bata ay nagulat at natulala sa kanilang nakita. Ngunit kalmadong nagsalita si Yang Luo, hindi na kailangan ng ambulansya. Bilasan ninyo at ihiga si Director Li sa kama. Ako na ang gagamot sa kanya. Ginoong Yang, kaya mo bang pagalingin si Director Li? Tanong ng isang babaeng empleyado, kinakabahan. Sabi naman ni Qin Yimo, huwag kayong mag-alala. Isa si Kuya Yang sa mga dakilang manggagamot. Nandito si Kuya Yang, ligtas si Director Li. Kaya tumango ang mga empleyado at mabilis na inilipat si Li Zumei sa kama. Pagdating doon, agad na kinuha ni Yang Luo ang pulso ni Li Zumei at nagsimulang suriin. Tahimik lamang sina Qin Yimo at ang iba pa, ayaw makagambala. Makalipas ang ilang minuto, binitawan na ni Yang Luo ang kamay ni Li Zumei. Kuya Yang, ano ang kalagayan ni Director Li? Tanong agad ni Qin Yimo. Nakatingin din ang lahat kay Yang Luo. Seryosong sagot ni Yang Luo, hindi lamang angina ang sakit ni Director Li. Mayroon din siyang cerebral hemorrhage, at may problema rin ang kanyang atay. Ano? Namutla ang mukha ni Qin Yimo. Ang dami palang sakit ni Director Li. Hindi ba't sabi niya angina lang ang meron siya? Namumula ang mata ng isang babaeng empleyado habang umiiyak. Matagal nang nagsasakripisyo si Director Li para maalagaan ang mga bata. Lagi naming sinasabihan na magpagamot siya sa ospital, pero ayaw niyang gumastos. Mas gusto niyang ilaan ang pera para sa mga bata. Namula rin ang mata ng iba pang empleyado, at napaluhan na rin. Napabuntong hininga si Yang Luo.
Ano nga ba ang ibig sabihin ng tunay na walang hanggang pagmamahal? Ito mismo, ang walang pag-iimbot na pagmamahal. Para lamang mabigyan ng mas magandang buhay ang mga bata, tiniis ng matandang babae ang sakit at paghihirap. Lubos ang paghanga niyang Luo sa kanya. Hindi niya hahayaang mapahamak si Director Lee. Nagmadali si Chin Yimo, Kuya Yang, kaya mo ba siyang gamutin? Kung hindi, tatawag na ako ng ambulansya ngayon din. Siyempre, magagamot siya, pero kakailanganin ng oras, sagot niyang Luo. Talaga, masaya si Chin Yimo. Kuya Yang, ikaw na ang bahala. Pakiusap, Ginoong Yang. Sabay-sabay na sabi ng mga empleyado. Tumango si Yang Luo. Wala ng oras. Sisipagan ko na ngayon. Agad niyang kinuha ang kahon ng pilak na karayom at nagsimulang mag-acupuncture kay Lee Zumei. Dahil 3 sakit ang sabay-sabay na ginagamot, ginamit niya ang 9 na karayom ng makalangit na landas. Buong konsentrasyon si Yang Luo. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at parang hangin habang isinasaksak ang mga karayom sa mga tiyak na acupoints. Swish! 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 Sumasayaw ang mga pilak na karayom sa ere, at ang sikat ng araw ay tumatama rito, nagliliwanag na parang pilak na apoy. Kahit si Chin Yimo na ilang beses nang nakakita ng acupuncture ni Yang Luo, muling namangha. Ang mga empleyado na may halos hindi makapaniwala, para bang nanunood ng mahiwagang palabas. Maging ang mga batang nakasilip sa bintana ay nanlaki ang mga mata, at ang tagpong iyon ay mananatili sa kanilang alaala habang buhay. Ilang sandali lang, lahat ng 9 na karayom ay nakabaon na. 3 sa ulo, 3 sa puso, at 3 sa atay ni Lee Zumei. Sabay-sabay na umuga ang 9 na karayom, lumilikha ng ugong at kumikislap na gintong liwanag. Pagkatapos ng karayuman, inilagay ni Yang Luo ang kanang kamay sa noo ni Lee Zumei. Pinaagos niya ang kanyang tunay na chi sa katawan ng babae upang ayusin ang mga nasirang bahagi. Mabilis ang oras. Dahil sobra ang dami ng tunay na chi na kanyang inilabas, nagsimulang manghina si Yang Luo. Tumulo ang malamig na pawis at namutla ang kanyang mukha. Mabilis na kumuha ng tuwalya si Chin Yimo at pinunasan ang pawis ni Yang Luo. Makalipas ang kalahating oras, huminto na ang pag-uga ng mga karayom. Phew! Huminga ng malalim si Yang Luo at sabay inalis ang 9 na karayom. Lahat ng sakit ni Director Lee ay tuluyang nagamot na. Bibigyan ko siya ng Race Eta. Sundin ninyo ito at ipainom sa kanya, tuluyan siyang gagaling. Talaga, gumaling na si Director Lee. Halos hindi makapaniwala ang mga empleyado. Kilala kasi ang mga sakit na iyon na halos imposibleng gamutin. Ngunit nagawa ni Yang Luo sa loob lamang ng kalahating oras. Tumango si Yang Luo, tunay ngang gumaling na siya. At madyay gising na rin siya anumang oras. At makalipas lang ng ilang minuto, dahan-daang damilat si Lee Zumei. Director Lee, gising na siya. Totoo nga, maging ang mga bata ay nagdiwang. Umupo si Lee Zumei at nagtatakang nagtanong, ano ang nangyari sa akin kanina? Mabilis na ipinaliwanag ni Chin Yimo ang lahat ng nangyari. Pagkarinig niya, agad bumaba ng kama si Lee Zumei at lumuhad kay Yang Luo. Salamat sa pagliligtas mo sa buhay ko, Ginoong Yang. Director Lee, tumayo po kayo agad. Dali-daling ainalayan siya ni Yang Luo. Mahigpit na hinawakan ni Lee Zumei ang kamay niya, namumula ang mata at garalgal ang boses. Ginoong Yang, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Salamat, salamat. Ngumiti si Yang Luo. Wala nang pasasalamat, Director Lee. Inialay ninyo ang buong buhay ninyo sa mga batang ulila. Ang inyong pagmamahal ay dakila at walang kapantay. Ako ang dapat magpasalamat sa inyo. Karangalan ko ang gamutin kayo. Hinaplos ni Lee Zumei ang kanyang kamay at napabuntong hininga. Wala iyon, Ginoong Yang, ikaw na isang dakilang manggagamot ay makakapagligtas ng napakaraming tao. Iyan ang tunay na diwa ng walang pag-iimbot na pagmamahal. Director Lee, kamusta po ang pakiramdam ninyo? Tanong ng isang empleyado. Mas maayos na, wala na akong nararamdamang sakit. Huwag kayong mag-alala, tugon ni Lee Zumei, nakangiti. Salamat po, Ginoong Yang. Sabay-sabay na yumuko at nagpasalamat kay Yang Luo ang lahat ng empleyado. Ngayon, lubos na silang naniniwala na tunay ngang lubusang napagaling ni Yang Luo si Lee Zumei. Isang banal na doktor. Ito ang tunay na banal na manggagamot. Salamat po, kuya. Nagpasalamat din ang mga bata. Okay na, okay na. Tigilan nyo na ang pasasalamat.
Ngumiti si Yang Luo at kumaway ng kamay. Pagkatapos, sinabi niya sa isang empleyado, pakidala naman ng papel at panulat. Isusulat ko ang race data para kay Director Lee. Sandali lang. Agad na tumanggo ang empleyado at mabilis na nagdala ng papel at panulat. Sumulat si Yang Luo ng race data at iniabot ito sa empleyado. Kunin niyo na lang ang mga gamot ayon dito. Inumin araw-araw. Sa loob ng 1 linggo, ganap nang gagaling si Director Lee. Maraming salamat po, Ginoong Yang. Paulit-ulit na nagpasalamat ang empleyado matapos tanggapin ang race data. Sabi ni Lee Zumei, Ginoong Yang, Momo, tanghali na. Ba't hindi na lang kayo manatili dito para sa pananghalian? Ako mismo ang magluluto para sa inyo. Sige, ngumiti si Qin Yimo at tumanggo, Kuya Yang, masarap talaga magluto si Director Lee. Swerte tayo't matitikman natin ngayon. Nagtawanan ang lahat ng marinig iyon. Matapos ang pananghalian, sinamahan pa ni Yang Luo si Qin Yimo sa bahay ampunan hanggang hapon bago sila umalis. Paglabas nila roon, minaneho ni Qin Yimo si Yang Luo pabalik sa Huami Biomedical. Gitling. Sa daan, tumingin si Qin Yimo kay Yang Luo at mahinahong nagsabi, Kuya Yang, maraming salamat talaga kanina. Kung hindi dahil sayo, baka delikado na si Director Lee. Ngumiti si Yang Luo, naku Momo, ano ka ba? Anong relasyon natin para magpasalamat ka pa? Ngumiti si Qin Yimo, saka biglang nagtanong, Kuya Yang, anong relasyon nga ba natin sa tingin mo? Sagot ni Yang Luo, di magkaibigan. Tanong ulit ni Qin Yimo, kaibigan lang ba talaga? Napakamot si Yang Luo, pwede rin sigurong parang magkapatid. Tutal tinatawag mo akong kuya. Napangiwi si Qin Yimo at bahagyang napabulong, paano kung hindi na lang tayo maging magkaibigan o magkapatid? Ha! Napatigil si Yang Luo at hindi agad nakariyak, kung hindi magkaibigan o magkapatid, ano tayo? Kagatlabi si Qin Yimo at nagsabi, Kuya Yang, kung hindi ka lang sana nakatakdang ikasal kay Qingmei, baka may tsansa akong manligaw sayo. Ha! Napatawa si Yang Luo ng pilit, Momo, seryoso ka ba? Manliligaw ka sa akin. Natawa rin si Qin Yimo, Kuya Yang, akala mo ba talaga liligawan kita? Tignan mo nga, parang natakot ka. Huminga ng malalim si Yang Luo at pinatong ang kamay sa dibdib, Momo, huwag ka nang magbiro ng ganyan. Kinakabahan ako. Napasenggal si Qin Yimo, paano kung hindi biro? Paano kung totoo ang sinasabi ko? Ha! Nanlaki ang mata ni Yang Luo at muling kinabahan. Ha. Napahagalpak si Qin Yimo, sige na, hindi na kita aasarin. Biro lang talaga. Napasimangot si Yang Luo, akala ko pa naman seryoso ka. Hindi ko alam na marunong ka rin palang mangasar. Umiling si Qin Yimo at dinayla ang dila, Kuya Yang, kasi hindi mo pa ako kilala ng lubos. Kung tahimik lang ako, paano ko mamumunuan ng malaking kumpanya at makontrol ang napakaraming tao? Tumanggo si Yang Luo, tama ka. Naalala niya ang tikas at tapang ni Qin Yimo nang pag-alitan nito si Wang Rongzin. Totoo ngang maraming mukha ang isang babae, hinding-hindi mo mahuhulaan ang nasa isip nila. Nagpatuloy si Qin Yimo, sa totoo lang Kuya Yang, kung hindi ka magkatuluyan ni Qingmei sa huli, bakit hindi ka nalang sumama sa akin? Ako na ang susuporta sa'yo. Umiling si Yang Luo at ngumiti, ano ka ba? Kahit hindi ko makatuluyan si Qingmei, kaya kong buhayin ang sarili ko. Hindi ko kailangan ng magsusuporta sa akin. Tumanggo si Qin Yimo, tama ka naman. Ang galing-galing mo kasi. Sigurado akong magiging matagumpay ka. Pero kung sakali mang bumagsak ako, huwag mo akong pababayaan, ha? Siyempre, tumanggo si Yang Luo at seryosong sinabi, kung sakaling ang bumagsak ka, ako mismo ang susuporta sa iyo habang buhay. Pagkarinig nito, kumabog ang dibdib ni Qin Yimo at namula ang kanyang mukha. Napapout siya, Kuya Yang, dapat totoo ang sinabi mo. Huwag mo akong lalikoan. Ngumiti si Yang Luo, siyempre, totoo. Habang naglalakbay sila, nagbiruan at nagkwentuhan pa ang dalawa. Magaan at masaya ang buong biyahe. Hindi na malayan, nasa harap na sila ng Huami Biomedical. Sabi ni Yang Luo, Momo, pasok na ako. Ingat ka sa biyahe. Oo, tumanggo si Qin Yimo ng masunurin. Bumaba si Yang Luo at pumasok sa kumpanya. Tinitigan siya ni Qin Yimo hanggang mawala ang anino niya sa paningin. Doon pa lamang siya napabuntong hininga at mahinang nagbulong.
Kuya Yang, paano ko nga ba ipapahayag ang nararamdaman ko sa'yo? Mula pa noong gamutin siya ni Yang Luo, unti-unti na siyang nahulog ang damdamin para rito. At lalo siyang nakasiguro ngayon. Pero, paano nga ba ipahahayag ang pag-ibig? Gitling gitling gitling. Pumasok si Yang Luo sa elevator papuntang ika-28 palapag. Pagdating niya sa pintuan ng opisina ng presidente, nadatnan niyang palabas sina Su Qingmei at Prajna, nagtatawanan. Kuya Yang, nandito ka na. Bati ni Prajna. Umirap si Su Qingmei, at least naisipan mo pang bumalik. Saan ka ba gumagala buong araw? Ngayon ka lang bumalik. Ngumiti si Yang Luo, Qingmei, sinamahan ko lang si Momo. Kaya ngayon lang ako nakabalik. Ha? Nagtaka si Su Qingmei, ano namang ginawa niyo ni Momo? Hindi na itinago ni Yang Luo at ikinwento ang nangyari sa bahay ampunan. Matapos marinig, tumango si Su Qingmei, ang mga internet celebrity ngayon, lahat gagawin para lang makakuha ng fans. Nakakainis talaga, napabuntong hininga siya, mabuti na lang at nailigtas mo si Direktor Lee. Mabuting tao siya, tumango si Prajna, tama. Ang mabubuting tao ay dapat talagang igalang. Dagdag pa ni Su Qingmei, sa susunod, pumunta rin tayo sa bahay ampunan. Tingnan natin kung paano tayo makakatulong. Ngumiti si Yang Luo, walang problema. Pagkatapos magsalita, isinara ni Su Qingmei ang pinto ng opisina at sinabi, Tara, bisitahin natin si Shoyan. Sige, tumango si Yang Luo. Umalis silang tatlo at nagtungo sa Dongho District. Sa biyahe, bumili muna ng prutas si Su Qingmei at naghanda rin ng pulang sobre para kay Shoyan. Makalipas ang mahigit kalahating oras, nakarating sila sa Dongho District. Luma at halos sira-sira na ang lugar dahil matagal nang hindi naaalagaan. Karamihan ng nakatira roon ay mga kabataang bagong pasok sa trabaho at mga manggagawang galing probinsya. Napasimangot si Su Qingmei sa nakita, malaki naman ang sahod ni Shoyan, 10,000 yuan kada buwan, at may bonus pa na umaabot ng 15,000. Pero bakit dito pa rin siya nakatira? Sinabi ni Yang Luo, marahil ginagamit ni Assistant Shu ang kanyang pera para suportahan ang pamilya. Tumango si Su Qingmei at naramdaman niyang tama ang sinabi ni Yang Luo. Pagkatapos ay parada ang kotse, dumating sina Yang Luo at ang dalawa pa sa harap ng isang gusali. 8 palapag lamang ang gusaling ito, kaya walang elevator. Umakyat sina Yang Luo at ang dalawa hanggang sa room 703 sa ika-7 palapag. Ngunit pagdating nila sa pinto, napatigil silang lahat. Ang pintuan ay pininturahan ng pula at may nakasulat na, O dolyar pi dolyar. Nagulat si Su Qingmei at nagsabi, baka may utang si Shoyan na hindi pa nababayaran. Bahagyang napakunot ang noo ni Yang Luo. Noong una pa lang nang manghiram ng pera sa kanya si Shoyan, nagtaka na siya. Dahil sa sweldo ni Shoyan, sapat na iyon para suportahan ang sarili. Bakit pa siya magkakautang? Sinabi ni Yang Luo, mamaya na lang natin tanungin si Assistant Shu. Tumango si Su Qingmei at kumatok sa pinto. Ngunit kahit gaano katagal nilang kumatok, walang sumasagot. Baka may nangyaring masama, punong-puno ng pag-aalala ang mukha ni Su Qingmei. Kumakatok siya at sumisigaw, Shoyan, ako ito. Bilasan mong buksan ang pinto. Maya-maya, narinig nila ang mga yabag mula sa loob. Bumukas ang pinto at lumabas si Shoyan. Pagkakita nila, napatulala sina Yang Luo at ang dalawa pa. Kung hindi lamang nila kilala si Shoyan, hindi nila ito makikilala. Nakapijama si Shoyan. Gusot ang buhok, tuyo ang labi, at puno ng pasa ang kanyang mukha at katawan. Malayo na sa dati niyang anyo. Kung dati ay masigla at profesional siya, ngayon ay hindi na siya mukhang tao. Bahagyang nakayuko si Shoyan at mahina niyang sinabi, President Su, Assistant Yang, Prajna, bakit kayo narito? Shoyan, anong nangyari sa'yo? Ate Shoyan, bakit ka ganyan? Sino ang nanakit sa'yo? Sabay na nagtanong sina Su Qingmei at Prajna. Wala ito. Iwas tingin si Shoyan at sumagot, tuloy kayo. Tumango sina Yang Luo at ang dalawa at pumasok. Magulo ang bahay. Maraming gamit ang wasak at may dugo pa sa sahig. Pagkasara ng pinto, sabi ni Shoyan, pasensya na. Medyo magulo ang bahay at hindi ko naayos. Umupo muna kayo, kukuha ako ng tubig. Habang nagsasalita, paika-ika siyang naglakad para magbuhos ng tubig. Shoyan, anong nangyari sa paa mo? Tanong ni Su Qingmei na halatang nag-aalala.
Sa lahat ng taon, si Shuyan ang tumulong magdala ng maraming pasanin niya. At sa mga oras na nanghihina siya, si Shuyan ang laging nagbibigay ng lakas. Kaya't para sa kanya, si Shuyan ay hindi lamang katrabaho kundi tunay na kaibigan. Ngumiti ng pilit si Shuyan at nagsabi, "Nadapa lang ako. Ayos lang ako. Ganyan na ang itsura mo, tapos sasabihin mong ayos lang. Tama na, huwag ka nang magbuhos ng tubig. Umupo ka at magkwento sa amin." Mabilis na lumapit si Su Qingmei at inalalayan siyang maupo sa sofa. Umiling si Shuyan at nagpanggap na matatag, "President Su, salamat sa pagpunta. Ayos lang ako. Pagkatapos kong magpahinga ng ilang araw, makakabalik na ako sa trabaho." "Ganyan ka na, tapos ayos lang." Namumula ang mga mata ni Su Qingmei. "Shuyan, para sa akin hindi ka lang empleyado, kundi kaibigan din. Kung kaibigan mo rin ako, sabihin mo ang totoo." Sabi naman ni Yang Luo, "Assistant Shu, hindi ba't magkaibigan tayo? Sabihin mo na para makita natin kung paano ka matutulungan." Nagmamadali ring nagsalita si Prajna, "Ate Shuyan, sabihin mo na. Naiinip na ako, damang-dama ang malasakit ng tatlo, kaya hindi na nakapagpigil si Shuyan. Nagsimula siyang umiyak ng malakas, tuloy-tuloy ang luha. Pagkarinig ng kanyang iyak, parang tinutusok ng karayom ang puso ni Yang Luo, Su Qingmei, at Prajna. Sila'y sobrang nalungkot. Niyakap siya ni Su Qingmei at pinatahan, "Sige na, huwag ka nang umiyak. Kung may problema ka, sabihin mo sa amin." Yamakap din si Prajna at pinunasan ang luha niya. "Ate Shuyan, huwag ka nang umiyak. Pangit kapag puro luha ang mukha mo." Dahil sa mga salitang iyon, mas lalo pang umiyak si Shuyan. Para bang ibinubuhos na niya lahat ng sama ng loob. Tahimik na naghintay ang tatlo hanggang siya'y kumalma. Pagkatapos ng matagal, huminto si Shuyan at paos na nagsalita. "Ang lahat ng sugat ko, galing sa ex-boyfriend ko." "Ano?" Nagulat si Su Qingmei. "Binugbog ka ng ex-boyfriend mo." "Tama." Tumango si Shuyan at nagpatuloy, 3 taon na ang nakalipas nang makilala ko siya. Sa una, masayahin siya, may pangarap, at mabait sa akin. Plano pa naming mag-ipon para makabili ng bahay at magpakasal. Pero hindi nagtagal, nagbago siya. Simula nang makisama siya sa masasamang tao 1 taon na ang nakalipas, tuluyan siyang nag-iba. Lagi siyang nasa labas sa gabi, palainom, at natutong magsugal. Naubos niya lahat ng ipon niya, at pati ako, hinihingan ng pera. Kapag hindi ko binigay, binubugbog niya ako. Nang maubos na lahat pati ipon ko, nang utang pa siya sa mga iligal na pautang. Sa huli, hindi ko nakinaya at nakipaghiwalay ako. Akala ko tapos na ang lahat, pero palagi pa rin niya akong hinahanap. Tuwing pumupunta siya, pera ang hinihingi. At kapag wala akong binigay, sinasaktan niya ako. At yung mga nagpautang sa kanya, dahil hindi nila siya mahagilap, sa akin sila naniningil. Halos mabaliw na ako sa hirap. Pagkarinig sa paliwanag ni Shuyan, naintindihan na ni Yang Luo at ang dalawa ang lahat. Nanlamig ang mga mata ni Yang Luo at galit na sinabi, "Ang ex-boyfriend mo ay halimaw. Mas masahol pa sa halimaw." Galit na dagdag ni Prajna, "Bakit hindi ka tumawag ng pulis?" Tanong ni Su Qingmei. Mapait na sagot ni Shuyan, "Tumawag ako, pero wala ring nangyari. May koneksyon siya sa mga tao sa lipunan at pati na rin sa ilang pulis. Kaya bawat reklamo ko, nauuwi lang sa wala. At tuwing tatawag ako ng pulis, mas grabe pa ang pananakit niya pagkatapos." Hiyap na tao, tumayo si Prajna, galit na galit. "Ate Shuyan, nasaan ang halimaw na yon? Papatayin ko siya." Yumigting din ang galit sa dibdib ni Yang Luo. Pilit niya itong pinigilan at sinabi, "Prajna, huwag kang padalos-dalos. Gamutin ko muna ang sugat ni Assistant Shu. Pagkatapos, tayo na ang magpaparusa sa halimaw na iyon." "Okay." Tumango si Prajna. Tumingin si Shuyan na may luha pa rin sa mga mata. "Totoo bang tutulungan niyo ako?" "Siyempre tutulungan ka namin," sagot ni Su Qingmei. "Kailangang maparusahan ng husto ang halimaw na iyon. Kung hindi, hindi ka niya titigilan." Ngunit nag-aalala si Shuyan. "Pero may mga koneksyon siya. Baka madamay kayo kapag tumulong kayo sa akin." Umirap si Su Qingmei at mariing nagsabi, "Huwag kang mag-alala, Shuyan. Hindi kami madadami." Ngumiti ng banayad si Yang Luo kay Shuyan at sinabi, "Assistant Shu, huwag kang mag-alala.
Habang nandito ako, magiging maayos ang lahat. Tumango si Shoyan at halos maiyak. President Su, Assistant Yang, Prajna, maraming salamat. Kumaway si Yang Luo at tumugon. Bakit ka pa nagpapasalamat? Hindi ba't magkaibigan tayo? Manam, mariing tumango si Shoyan. Huminga ng malalim si Yang Luo at sinabi, sige, tama na ang usapan. Gamutin ko muna ang mga sugat mo. Pagkatapos ay sinimulan niyang gamutin ang mga pinsala ni Shoyan. Una niyang inayos muli ang nabali nitong kanang binti, saka pinakilos ang truchi sa kanyang katawan upang ayusin ang mga pasa at pamamaga. Wala pang 15 minuto ay tapos na siya. Binawi ni Yang Luo ang kamay niya at sinabi, Assistant Shu, subukan mong igalaw ang katawan mo at tingnan kung may nararamdaman kang sakit. Tumango si Shoyan. Tumayo siya, naglakad ng ilang hakbang at iniunat ang mga braso. Bigla siyang napangiti sa tuwa. Masiglang sabi niya, Assistant Yang, maayos na ako. Wala nang sakit ang katawan ko. Maraming salamat, Assistant Yang Luo. Bagamat alam niyang mahusay si Yang Luo sa medisina, ngayon niya lubos na naunawaan na napaka-Diyos ng kakayahan nito. Kahit sa pinakamagaling na ospital, imposibleng gumaling siya ng ganito kabilis. Basta gumaling ka na, sapat na iyon. Wala nang dapat ipagpasalamat. Ngumiti si Yang Luo at kumaway, ngunit nanlilisik ang mga mata niya. Ngayon, panahon na para singilin ang hayop mong ex-boyfriend. Pagkasabi nito, biglang tumunog ang cellphone ni Shoyan na nasa mesa. Napakagatlabi siya sa takot. Si ex-boyfriend ko, sabi ni Yang Luo ng malamig. Sagutin mo, ay speaker mo. Tumango si Shoyan, sinagot ang tawag, at binuksan ang speaker. B*H, sabi ko maghanda ka ng pera. Nakalap mo na ba? Isang malakas at bastos na boses ang lumabas mula sa kabilang linya. Hindi alam ni Shoyan ang isasagot, pero tumango si Yang Luo sa kanya. Huminga siya ng malalim at sinabi, nakapag-ipon na ako ng pera. Agad na tumawa ang lalaki sa kabilang linya. Ang bilis mo ah. Talagang kailangan ka lang paluan para sumunod. Sa susunod, basta makinig ka at magbigay ng pera, hindi na kita sasaktan. Napakuyom ng kamao si Prajna na nasa sofa, galit na galit sa narinig. Mahinang bulong ni Yang Luo kay Shoyan. Itanong mo kung nasaan siya at kung kailangan nating dalhin ang pera. Tumango si Shoyan at tinanong, nasaan ka? Kailangan ba naming dalhin mismo ang pera sayo? Tumawa ang lalaki, haha, tama, dalhin mo agad. Nandito rin ang mga tropa ko, kaya pwede kang makipag-inuman sa kanila. Nasa room 306 ng Mingju Clubhouse ako. Bilasan mo at huwag mo akong hintayin ng matagal. Pagkasabi, ibinaba nito ang tawag. Tumayo si Yang Luo. Tara, punta tayo sa clubhouse. Okay, sabay na sagot ni na Su Qingmei at iba pa. Agad silang umalis ng subdivision at dumiretso sa clubhouse. Gitling. Samantala, Sunshine Welfare Institute, ganap ng bamalat ang dilim ng gabi. Sa bakuran, naglalaro pa rin ang mga bata. Tinawag sila ni Li Zumei. Mga bata, gabi na. Maligo na kayo at matulog. Ayaw pa, Director. Konti pa. Maaga pa, Director, laro pa kami. Sabay-sabay na protesta ng mga bata. Ngunit sumabat ang isang babaeng empleyado. Hindi ba't gusto nyo maging doktor tulad ni Kuya Yang Luo? At matutong lumaban para paksain ang masasamang tao. Kung hindi kayo matutulog sa oras, hindi kayo lalaki agad. Sumang-ayon agad ang mga bata. Tama si Ate Xiao Chen. Kailangan nating lumaki agad para maging katulad ni Kuya. Tumigil na sila sa paglalaro at pumayag na maligo't matulog. Nagkatinginan at ngumiti si Li Zumei at ang iba pang empleyado. Hindi nila akalaing ganito kalaki ang impluwensya ni Yang Luo sa mga bata. Ngunit, bago pa man nila madala ang mga bata sa paligon, biglang may mga yabag mula sa labas. Paglingon nila, isang malaking grupo ang pumasok. Nangunguna ang isang medyo matabang lalaki na naka-white shirt, may sukli pabalik ang buhok, at nakasalamin na gold-rimmed. Nakilala agad siya ni Li Zumei. Si Pang Daeong, supervisor ng Dream Chasing Charity Foundation. Halos lahat ng welfare institute sa Jiang City ay sakop ng kanilang foundation. Agad siyang sinalubong ni Li Zumei na may pilit na ngiti. Supervisor Pang, gabi na. Anong sadya niyo rito? Nag-ayos ng salamin si Pang Daeong at ngumiti. Director Lee, narinig kong may malaking donasyon kayong natanggap ngayong araw. Totoo ba iyon?
Oo naman. Tumango si Lee Zumei, medyo kinakabahan. Bakit po? Muling nagtanong si Pang Daeong. Magkano ang natanggap ninyo? Nag-alinlangan si Lee Zumei bago sumagot. Ngumiti pa si Pang Daeong. Huwag kang kabahan, Director Lee. Para lang ito sa record. Matagal bago nakapagsalita si Lee Zumei. Ngayong araw, nakatanggap ang institute namin ng 51.5 milyon yuan na donasyon. Kumikinang ang mga mata ni Pang Daeong at ngumiti. Napakalaki ng donasyon Nanahimik lang si Lee Zumei, hindi tiyak kung ano ang pakay nito. Umubo ng bahagya si Pang Daeong at nagpatuloy. Director Lee, dahil sobrang laki ng halagang ito, hindi ligtas kung sa inyo lang nakaimbak. Mas mabuting ipasa nyo na sa amin para kami ang mag-ingat. Nagulat si Lee Zumei. Ha? Paano naman ganun? Ayaw niyang pumayag. Alam niya ang mga chismis na kinukupit ng Dream Chaser Foundation ang mga donasyon ng ibang institusyon. Bakit hindi pwede? Biglang nanlaki ang boses ni Pang Daeong. Director Lee, ilegal ang ginawang pagtanggap niyo ng donasyon, lalo't napakalaki ng halaga. Labag ito sa patakaran ng foundation. Ngunit kung ibibigay niyo ang pera, hindi na namin ito aaksyonan. Nonsense! Sigaw ng isang lalaking empleyado. Ang donasyong ito ay kusang loob ng mga mabubuting tao. Hindi kami naningil kanino man. Paano naging ilegal iyon? Tama. Bakit namin ibibigay sa inyo ang perang hindi naman inyo? Hindi ba't ang Dream Chaser Foundation ay ginawa para tumulong sa amin? Ngayon, kayo pa ang nanghihingi ng pera. Anong klaseng loika iyan? Director Lee, hindi natin dapat ibigay ang perang ito. Sabay-sabay na sumang-ayon ang mga empleyado, puno ng galit at paninindigan. Please subscribe Tinagalog Novela. Maraming salamat po. Mabilis ding nagsalita si Lee Zumei, Supervisor Pang. Ang perang ito ay kusang loob na ibinigay ng isang mabuting tao. Nakalaan ito para sa pagkukumpuni ng ampunan. Kaya, pakiusap, maging mapagbigay kayo. Bago pa siya matapos magsalita, agad siyang pinutol ni Pang Daeong. Wala na akong pakialam dyan. Kung hindi nyo ibibigay, kalimutan nyo na ang pagpapatuloy ng operasyon ng ampunan. Ha? Paano mo nagagawa ito? Nataranta agad si Lee Zumei. Lalong nena si Pang Daeong. Ano bang sinasabi mo? Tigilan na ang Saturday at ilabas na ang pera. Namumula na ang mga mata ni Lee Zumei habang umiiyak. Hindi namin ibibigay ang perang ito. Alam niyang kapag ibinigay niya ito, hindi na nila ito mababawi. Hindi niyo talaga ibibigay, ano? Ngumisi si Pang Daeong, huwag niyo akong sisihin kung gagamit kami ng dahas. Pagkasabi nito, kumaway siya sa mga kasama, hanapin. Agad na kumilos ang mga tao sa likuran niya at nagsimulang maghalughog. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Sigaw ni Lee Zumei sabay harang. Wag mo akong inisin. Sigaw ni Pang Daeong at itinulak siya pabagsak sa lupa. Wag niyo saktan si Director Lee. Masamang tao, masamang tao. Nagsitakbo ang mga bata papalapit. Mga walang kwentang bata, lumayas kayo. Isang sampal mula kay Pang Daeong ang tumama sa isang batang lalaki na tumilapon palayo. Bumagsak ang bata sa lupa, namumula at namamaga ang mukha, at nagsimulang umiyak. Nagtakbuhan ang ibang mga bata at hindi na muling lumapit. Suwang-juwang, suwang-juwang, sigaw ni Lee Zumei at dali-daling niyakap ang bata. Sinaktan mo pa ang bata. Tao ka pa ba? Malamig na sumanghap si Pang Daeong, kung harang ka pa, kahit matanda ka, babanatan din kita. Hindi ka. Galit na galit si Lee Zumei at halos hindi makahinga. Hindi kayo pwedeng pumasok. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Ngunit pinigilan ng ilang empleyado ang mga tao ni Pang. Lumayas kayo. Kung harang pa kayo, papatayin namin kayo. Sigaw ng mga maton. May ilan pang biglang nanuntok at nanadyak sa mga empleyado. Nabasag ang mukha ng mga kawani at napasigaw sa sakit. Umiiyak si Lee Zumei, tama na. Bakit niyo sila sinasaktan? Ngunit hindi siya pinansin. Matapos bugbugin ng mga empleyado, pumasok ang mga maton at naghanap. Maya-maya, nakita ko na, sigaw ng isa mula sa kwarto. Lumapit ito dala ang isang malita, 2 tseke, at isang bank card. Binuksan ni Pang Daeong ang malita at halos kumabog ang dibdib niya. Pera ang laman nito. Sa isip niya, siguradong makakakuha siya ng malaking bonus pagbalik sa presidente. Ano ang password nitong card? Tanong niya kay Lee Zumei.
Nakatingin lang si Lee Zumei sa kanya, patuloy na umiiyak. Nagngangalit si Pang Daeong, sasabihin mo ba o hindi? Kapag hindi, hindi na ako magiging mabait. Isang babaeng empleyado ang nakiusap, Director Lee, sabihin niyo na. Alam niyang babalikan talaga si Lee Zumei kung hindi ito magsasalita. Sa wakas, nabasag ang puso ni Lee Zumei, 6 na 8, iyon ang password. Ayan, mas mabuti. Tumango si Pang Daeong at kumaway, umalis na tayo. Lumabas sila ng ampunan. Anong klase itong peke nilang pondo para sa kawang gawa? Mga magnanakaw, dinala nila lahat ng pera. Ano na ang gagawin natin? Halos maiyak ang mga empleyado, wala silang magawa. Isa sa kanila ang nagsabi habang pinapyunas ang luha, Director Lee, baka dapat tawagan na natin si Miss Chin at si Ginoong Yang para humingi ng tulong. Tama, hindi sila ordinaryong tao, siguradong matutulungan nila tayo. Dagdag ng isa pa, umiling si Lee Zumei, sobra na ang naitulong sa atin ni Momo at Ginoong Yang. Hindi na natin sila pwedeng laging istorbohin. Anong gagawin natin? Malakas at makapangyarihan ang Jiang City Charity Fund. Wala tayong laban sa kanila. Huminga ng malalim si Lee Zumei, bukas, dadalhin natin ang mga bata at magpapaskil tayo ng tarpaulin sa Dream Charity Foundation para singilin sila. Hindi ako naniniwalang kaya nilang baliwalain ang opinyon ng lipunan. Sige, gawin natin. Magpapagawa na ako ng tarpaulin ngayon din. Sabay-sabay na sumang-ayon ang mga empleyado. Gitling. Samantala, pag-alis ni Yang Luo at ng 3 pa mula sa distrito, mabilis silang nagmaneho patungo sa Mingju Clubhouse. Para agad na harapin ang halimaw na iyon, pinaspasan ni Yang Luo ang takbo ng sasakyan. Sa daan, nagtanong si Su Qingmei, Yang Luo, ano ang balak mong gawin sa halimaw na iyon? Sumagot si Yang Luo, una, ibabalik niya ang lahat ng perang inagaw niya kay Assistant Shu nitong mga taon. Pangalawa, luluhod siya at hihingi ng tawad kay Assistant Shu. Kapag nagawa niya iyon, luluwin ko ang buhay niya, pero babaliin ko ang mga binti niya. Paano kung hindi siya magbalik at humingi ng tawad? Tanong muli ni Su Qingmei. Papatayin. Malamig na sagot ni Yang Luo. Magaling. Masiglang pumalakpak si Prajna, dapat lang patayin ang ganoong halimaw. Prajna, huwag kang makulit. Saway ni Su Qingmei. Napangiwi si Prajna at natahimik. Muling nagtanong si Su Qingmei, pero Yang Luo, mas mabuti pa rin na huwag pumatay. Basta ibalik niya ang pera at bigyan ng leksyon, sapat na iyon. Tumingin si Yang Luo kay Shu Yan, Assistant Shu, ikaw. Ano ang gusto mong gawin sa taong iyon? Mahinang sagot ni Shu Yan, kung maaari, huwag na lang pumatay. Tumango si Yang Luo, sige. Depende sa ugali niya mamaya. Habang nag-uusap sila, bang! Biglang may malakas na tunog mula sa likuran ng kotse. Nayanig ang sasakyan at umabant ng ilang metro, halos ikasindek ni na Su Qingmei, Prajna, at Shu Yan. Ano yun? Nangyari? Nagulat ang tatlo. Na-rear end tayo. Napakunot noo si Yang Luo at agad huminto. Baba tayo, tingnan natin. Bumaba siya ng kotse, kasunod ang tatlo. Paglabas, nakita nila ang isang pulang Ferrari 488 sa likod nila. Wasak ang unahan ng Ferrari, at ang likod ng sasakyan nila ay lubog. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng Ferrari, at isang dalagang nakasuot ng Chanel na maikling bestida ang bumaba. Siya ay nakabihis ng moderno at may kaakit-akit na itsura at hubog ng katawan. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang kasalukuyang nangungunang aktres sa China, ang superstar na si Han Feifei. Matalim ang tingin ni Han Feifei sa kanyang sasakyan habang naglalakad palapit kina Yang Luo at sa iba pa, puno ng galit. Sumigaw siya, paano ba kayong magmaneho? Nasira pa ang kotse ko. Simula nang mangyari ang insidente sa paliparan, masama ang loob niya nitong mga nakaraang araw. Kaya naisipan niyang ilabas ang kanyang pinakamamahal na kotse upang mag-drive ngayong gabi. Ngunit hindi niya inasahan na nang makita ng sasakyang nasa unahan ang kanyang paparating, hindi ito marunong magbigay daan kaya nasira ang kanyang sasakyan. Nagulat si Yang Luo at napailing, ikaw ang bumangga sa kotse ko. Anong ibig mong sabihin na ako ang nakabangga sa iyo? Malamig na sagot ni Han Feifei, kung umiwas ka agad, mababangga ba kita? Dumilim ang mukha ni Yang Luo, ***, miss, maaari ka bang maging makatuwiran?
Hindi ka nagsignal o bumusina, kaya bakit ako ang magbibigay daan? At ang kotse ko ay maayos na nagmamaneho sa unahan, hindi rin ako biglang nagpreno. Kahit paano mo tingnan, ikaw ang may kasalanan, hindi ba? Habang nagtatalo sila, nagsipagtipon ang mga tao sa paligid upang manood. Mayabang na sinabi ni Han Feifei, wala akong pakialam. Basta nasira mo ang kotse ko, kaya kailangan mo akong bayaran. Punong-puno na ng galit si Yang Luo. At ngayon, nakatagpo pa siya ng isang hindi makatuwirang tao, kaya halos hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili. Bago pa siya sumabog, agad na lumapit si Su Qingmei at nagsabi, Miss, sabihin mo na lang kung magkano ang gusto mong ipabayad. Nakasimangot si Yang Luo, Qingmei, hindi natin kasalanan ito. Bakit tayo magbabayad? Sumabat si Prajna ng masama ang loob, tama. Siya dapat ang magbayad. Muling nagsalita si Su Qingmei, ang pinakaimportante ngayon ay malutas ang problema ni Shu Yan. Wala tayong oras para makipagtalo sa babaeng ito. Pagkarinig nito, sumiklab lalo ang galit ni Han Feifei, Gaga, sino ang tinawag mong hindi makatuwiran? Tumahimik ka. Sigaw ni Yang Luo habang pinipigil ang galit. Natakot si Han Feifei at umatras ng 2 hakbang, bakit? Papaluan mo ba ako? Kung sasaktan mo ako, sisiguraduhin kong hindi mo kakayanin ang kaparusahan. Nagngangalit si Yang Luo, sabihin mo na, magkano ba talaga ang gusto mong ipabayad? Matapang na sagot ni Han Feifei, 1,000,000. Ano, 1,000,000? Bakit hindi ka nalang magnakaw? Galit na sigaw ni Yang Luo. Kung hindi lang siya nagmamadali para sa problema ni Shu Yan, matagal na niyang sinampal ang babaeng ito. Tinuro ni Han Feifei ang kanyang kotse, bulag ba kayo? Ferrari ang minamaneho ko, luxury sports car ito, at top class pa. Natural lang na 1,000,000 ang ipabayad ninyo. Mariing sagot ni Su Qingmei, Miss, huwag mong isipin na hindi ako marunong sa kotse. Ang Ferrari 488 mo ay nagkakahalaga lang ng 4 hanggang 5,000,000. Kahit na top class, hindi ito lalagpas ng 7,000,000. At ang sira ng kotse mo ay maliit lang. Sa 100,000 yuan lang, pwede na itong maayos. Bukod pa doon, sasagutin din ng insurance ang gastos. Kaya pumapayag kaming magbayad para hindi na lumaki ang gulo, hindi dahil kasalanan namin. Sumabat din ang mga tao sa paligid. Tama siya, ikaw ang may kasalanan, pero humihingi ka pa ng sobra-sobra. Hindi tama yan. Ang kotse mo ilang milyon lang, pero gusto mong singilin sila ng 1,000,000. Napakasakim mo naman. Miss, mas mabuti pa ay tumigil ka na. Malaking pasasalamat na nga dapat na handa pa silang magbayad kahit hindi kasalanan nila. Ngunit lalo pang nagalit si Han Feifei, manahimik kayong lahat. Wala kayong pakialam sa ginagawa ko. Nakayukong umisi siya kay Su Qingmei, wala akong pakialam sa mga sinasabi ninyo. Basta 1,000,000 ang babayaran ninyo. Sa totoo lang, kaya niya sinabi ang halagang iyon ay upang mailabas ang inis niya nitong mga araw, at para makapangikil ng pera. At dahil alam niyang nagmamadali ang mga ito, tiyak na ayaw nilang lumaki pa ang usapan. Siyempre, kahit lumaki pa nga, hindi siya natatakot. May backer siya, si Young Master Song. Malamig na tanong ni Yang Luo, at kung hindi kami magbabayad. Ngumisi si Han Feifei, kung hindi kayo magbabayad, hindi kayo makakaalis dito. Hehe, natawa si Yang Luo, tinitingnan ko na parang tinatakot mo kami. Pang-uuyam ni Han Feifei, isipin mo kung gusto mo. Huminga ng malalim si Yang Luo at malamig na nagtanong, sige nga, sino ka ba? At sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para mangabala sa akin? Nagpakitang gilas si Han Feifei, makinig ka mabuti at huwag kang matakot. Ako ay isang signed artist ng Tianyu Entertainment Group. Ako rin ang pinakasikat na leading actress sa China ngayon. Nagulat ang mga nakapaligid. Kaya pala parang pamilyar siya. Superstar pala siya, si Han Feifei. Kung artista ka, mas lalo ka dapat maging mabuting halimbawa. Karamihan sa mga artista ngayon, wala ng moralidad. Lahat ng kalokohan ginagawa. Nang marinig iyon, natatawang sagot ni Yang Luo, artista ka lang pero ganyan ka nakayabang. Sino ang nagbibigay sa iyo ng tapang? Buong yabang na sagot ni Han Feifei, bingi ka ba?
Hindi mo ba narinig? Sinabi kong artist ako ng Tianyo Entertainment. At ang Tianyo Entertainment ay pagmamayari ng pamilyang Song, isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Jiang City. Ang presidente ng Tianyo Entertainment ay si Young Master Song Chengyu. Si Young Master Song ang backer ko. Kaya kung hindi kayo magbabayad, sisiguraduhin kong hindi na kayo makakatira pa sa Jiang City. Napangiti si Yang Luo at umiling, si Song Chengyu lang. At dahil lang sa kanya, iniisip mong hindi ko na kayang manatili sa Jiang City. Sobrang nakakatawa naman yan. Pagkarinig kay Song Chengyu, biglang nawala ang interes ni Yang Luo. Sa mga nakaraang araw, paulit-ulit na lumilitaw sa kanya sina Song Chengyu, Jiang Mingyo, at iba pang anak ng mayayamang pamilya. Para bang lagi silang nakakasalubong saan man siya pumunta. Kaya wala na siyang gana pang makipagtalo kay Han Feifei. Sinabi niya kina Su Qingmei at sa iba pa, tara na. Huwag na nating patulan ang baliw na ito. Tumanggo sina Su Qingmei at naghanda ng umalis. Tumigil kayo, sigaw ni Han Feifei, sabay harang sa kanila, hindi pa kayo nagbabayad. Hindi kayo makakaalis. Isang malamig na kislap ang kumislap sa mga mata ni Yang Luo habang malamig niyang sinabi, huwag kang manahimik. Mayabang at walang takot ang ekspresyon ni Han Feifei, magbayad ka na agad. Kung hindi, papapatayin kita. Magbayad ka. Nako, hindi na napigil ni Yang Luo ang sarili. Galit niyang isinample si Han Feifei. Ala, sumigaw si Han Feifei sa sakit at nataboy ng ilang metro. Bumagsak siya sa lupa, at kalahati ng kanyang mukha ay namamaga. Ayos. Karapat dapat mabaril ang babaeng walang hiya at imoral na ito. Nagalak ang mga nakapaligid at nakaramdam ng ginhawa. Asong yan, bastos ka. Anong karapatan mong sampilan ako? Pinunot ni Han Feifei ang kanyang mukha at sumigaw habang bumabangon. Pinagmamasdan siya ni Yang Luo ng malamig, anong kwenta kung sinampal kita? Ang mga taong tulad mo ay kailangang turuan. May mabagsik na ekspresyon si Han Feifei. Kung may lakas ka, maghintay ka rito. Huwag tumakas. Tingnan natin. Gusto kong makita kung anong kaguluhan ang kaya mong isalpak. Sagot ni Yang Luo, at sinabi niya kay Shu Yan, Assistant Shu, patawad. Mukhang kailangan kong masayang ng kaunti ng oras. Ayos lang. Unahin nating ayusin ang bagay na ito. Umiling si Shu Yan at nagpatuloy, dapat tayong magturo ng leksyon sa ganitong uri. Kung hindi, patuloy silang pagbubulihan ng mga tulad niya. Sabi rin ni Prajna, tama. Kailangan siyang turuan. Tumanggo rin si Su Qingmei. Naiinis din siya kay Han Feifei. Tumingin si Yang Luo kay Han Feifei at nagsabi, hindi mo ba sinabing tatawag ka ng tao? Tawagin mo na. Huwag magsayang ng oras. Hintayan niyo lang. Pinag-usapan ni Han Feifei si Yang Luo at kinuha ang kanyang telepono para tumawag. Pagkatapos tumawag, umupo si Han Feifei sa tabi ng kotse at naghintay. Dahil may masasabing kapana-panabik pa, hindi agad umalis ang mga nanunood at naghintay sila kasama nila. Pagkalipas ng halos 10 minuto, 3 itim na MPV ang nagmadaling pumunta mula sa di kalayuan. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas ang 12 bodyguard na nakaitim at naglakad papunta kay Han Feifei. Sis Han, bahagyang yumukod ang 12 bodyguard at magalang siyang binati. Narito ka na rin. Itinuturo ni Han Feifei ang kotse ni Yang Luo at nagmamasid na nagmamakaawa, duwinugan ninyo muna ang kotse niyang ito. Opo, Sister Han. Sumagot ang mga bodyguard at inilahad mula sa MPV ang mga baston at baseball bat. Lumapit sila sa Porsche Panamera ni Yang Luo. Nabigla si Su Qingmei, Yang Luo, dudurugin nila ang kotse. Tumingin si Yang Luo kay Han Feifei at nagtanong, sigurado ka bang gusto mong durugan ang kotse ko? Mabagsik na sagot si Han Feifei, walang kwenta. Gusto ng babaeng ito na duwinugan ang kotse mo. Muli nagtanong si Yang Luo, tinatanggap mo ba ang mga kahihinatnan ng pagdurog ng kotse? Hindi ba't isang palyadong Porsche lang yan? Kahit duwinugan ko pa, kaya ko naman bayaran. Mayabang na tugon ni Han Feifei, syempre, at dahil may sumusuportang Young Master Song sa akin, hindi ko na kailangan magbayad kahit duwinugan ko. Sige, tumanggo si Yang Luo at nagsabi, gawin ninyo na. Habang nagsasalita, pinapaki ni Yang Luo kay Su Qingmei at sa dalawa pa nilang kasama na ilabas ang kanilang mga bag at iba pang gamit at humiwalay sa gilid.
Tutuloy ba talaga natin na hayaan nilang durugan ito? Nakisama sa pag-aalinlangan si Su Qingmei at tumanggo sa noo. Iwan ninyo silang durugan, sagot ni Yang Luo, at piniaykit niya ang mga mata. Ang babaeng ito ay magbabayad sa kanyang ginawa. Bumantong hininga si Su Qingmei ng bahagya at hindi na nagbanggit pa. Pagkatapos makipag-ugnay ng ilang sandali kay Yang Luo, medyo naintindihan na niya ang lalaki. Kapag tila kalmado ang isang tao, kadalasang nangangahulugan na labis siyang nagagalit. Hindi niya alam kung ano pa ang gagawin ni Yang Luo. Durugan ninyo ng mabuti. Umuto si Han Feifei. Sumunod ang 12 bodyguard at inihagis ang kanilang mga bat at baseball bat sa kotse. Dang, dang, dang. Kitang-kita ang pagkakawasak ng kotse. Hindi naglaon, 7 hanggang 70% ng dating bagong Porsche Panamera ay tuluyang nasira. Nataranta ang mga nanood at sumakit ang dibdib nila sa tanaw. Isang Porsche Panamera na nagkakahalaga ng higit sa 1,000,000 yuan ang dinurog na parang wala lang. Nakakalungkot. Hahaha. Tumawa ng malakas si Han Feifei at tuwang-tuwa, magaling. Magaling. Nang tuluyang nagiba ang kotse, pinakawalan ni Han Feifei ang kanyang kamay. Bugbugin ninyo silang lahat at singilin ninyo ng 1,000,000 yuan. Putang ina, sobrang mamahalin ng babaeng ito. Dinurog niya ang kotse ng iba at ngayon. Gusto pa niyang bugbugin kami. Sayang naman, may tahanan si Young Master Song. Malakas ang kanyang impluensya. Mukhang wala nang magagawa ang mga ito. Nagdaramdam ang mga nakapaligid kay Han Feifei at naawa kay Yang Luo at sa 3 pa niyang kasama. Ngunit mga ordinaryong tao lang sila, hindi sila makakilos ng labis. Manunood na lamang sila habang ginagawa ng babae ang kanyang gusto. Opo, tumugon ang mga bodyguard at matapang na lumakad papalapit kina Yang Luo at sa 3 pa. Wala namang interes si Yang Luo sa mga basura. Iwinagayway niya ang kamay at nagsabi, "Prajna, sige ka na." Ayos. Kinuskos na ni Prajna ang kanyang mga kamao. Nang marinig ang utos ni Yang Luo, kumislap ang kanyang hugis at nag-iwan ng after image habang nag-charge siya sa 12 bodyguard. Ngayon na naitibag na ni Prajna ang kanyang cultivation sa Grandmaster Realm, ang pagharap sa mga ito ay parang paglaro lang. Kaya, hindi umabot ng ilang minuto, nakahiga na sa lupa at umuubo sa sakit ang 12. Pumulupot ang mga palad ni Prajna at ngumisi, masyadong mahina. Hindi nakakatuwa. Ito. Sa puntong ito, napanganga si Han Feifei. Maraming pera ang ginugol niya para kunin ang mga bodyguard na ito. Bawat isa ay kayang makipagsagupa sa 4 hanggang 5 lalaki. Ngunit hindi niya inasahan na mapapabagsak ng isang banayad at cute na babae ang 12 bodyguard na iyon. Ngumisi si Prajna sa kanya, "Ano ba ito? Dali, tumawag ka pa ng tulong." Hindi pa ako nasisiyahan. Tinitigan ni Han Feifei nang mabagsik sina Prajna, Yang Luo, at ang iba at kumunat ang noo, "Kayo, hinti lang kayo. Tatawagan ko na si Young Master Song." Pagdating ni Young Master Song, "Tapos na kayo." Naggesto si Yang Luo ng kamay, "Sige na, tumawag ka na." Hindi na nag-atubili si Han Feifei at mabilis na tumawag. Pagkatapos ng tawag, sabik na sinabi ni Han Feifei, "Sabi ni Young Master Song, darating siya at magdadala ng mga tao." "Tapos na kayo." Ngumiti ng maliwanag si Yang Luo sa sinabi niya. Galit na sumagot si Han Feifei, "Asong ulol, bakit ka ngumingiti?" Ngumiti si Yang Luo, "Tinutukoy ko lang na tanga ka. Wala kang pag-asa." Panipigitling-gitling-gitling. Han Feifei nagturo kay Yang Luo na nakatingin kay Prajna na may takot, "Asong gaaman, hindi ka magtatagal na magpaasar." Maraming eksperto ang nasa paligid ni Young Master Song. Kahit ang babaeng ito ay hindi makakaprotekta sa inyo. Sabay sumagot si Yang Luo ng magaan, Oo. Tama ka, si Young Master Song ang pinakamahusay sa buong mundo. Huwag naman kang magbiro, makikita ko kung paano kayo mamamatay. Sobrang galit si Han Feifei na nanginginig ang dibdib. Nagpasya siyang huwag pansinin si Yang Luo. Pagkalipas ng 20 minuto, isang convoy ang dumating. Nangunguna ay isang itim na Rolls-Royce Cullinan. Sa likod nito ay may 7 itim na Mercedes-Benz. Nang makita ito, napaigik ang mga tao sa paligid. Dumating na siya. Narito na ang binatang amo ng pamilyang Song. Lalo pang lumalaki ang bulong na ito. Hindi ko alam kung paano ito matatapos ngayon.
Maliban na lang kung mas malakas ang pinagmula ng kapatid na ito, paano siya lalaban kay Young Master Song? Habang nag-uusap ang mga tao, huminto ang 8 sasakyan hindi kalayuan. Bumukas ang pinto ng kotse at may grupo ng tao ang bumaba. Sa unahan ay isang makisig na binata na nakaitim na casual na damit. Mahaba ang kanyang buhok na nakatali at malalim ang mga mata. Siya ang binatang amo ng pamilyang Song at pangulo ng Tianyu Entertainment, si Song Chengyu. Kasama niya ang isang matandang lalaki at higit sa 20 bodyguard na nakaitim. Maging ang matandang ito o ang mga bodyguard, ramdam ang kakaibang aura. Umaalingasaw sa kanila ang lakas ng martial warriors. Sa simula, hindi talaga gustong pumunta ni Song Chengyu. Ngunit naisip niya na si Han Feifei ang pangunahing pinagkakakitaan ng kumpanya niya at karelasyon pa niya, kaya't kailangan niyang kumilos ngayong inaapi ito. Bukod pa roon, gusto rin niyang ilabas ang galit niya. Kanina pa niya nalaman na hindi napatay ni King Zenon si Yang Luo at buhay pa rin ito. Siya, si Jiang Mingyo, at iba pa ay walang ideya kung anong nangyari. Nagpadala sila ng tao upang mag-imbestiga, ngunit walang nahanap. Young Master Song, buti dumating ka. Kung hindi, siguradong pinatay na nila si Feifei sa pambubuli. Tumakbo si Han Feifei at kumapit sa braso ni Song Chengyu. Ngumisi ng mayabang si Song Chengyu at yamakap sa bewang ni Han Feifei. Malakas niyang sinabi, sa teritoryo ng Jiang City, walang sinuman ang mang-aapi sa tao ko. Ganun ba, Song Chengyu? Ang laki ng salita mo. Bago pa man siya makatapos magsalita, dumating ang boses ni Yang Luo. Sino bang pungin ang nagmamagaling dyan? Galit na sumigaw si Song Chengyu at tumingin sa pinagmulan ng tinig. Pagkakita kay Yang Luo, napatigil siya at namutla ang mukha. Siya na naman. Traumado na siya kay Yang Luo. Ilang araw pa lang ang nakakalipas, pinatay nito ang eksperto sa Earth Ranking, si Zhang Daoui. Ang mas nakakatakot, nakaligtas pa siya kahit dumating si King Zenon sa Jiang City. Dahil dito, paulit-ulit siyang sinabihan ni Jiang Mingyo na huwag manginis sa lalaking ito. Ngunit ngayon, ang mga tao pa niya mismo ang nag-udyok sa gulo. Nilunok ni Song Chengyu ang kaba at tinanong si Han Feifei, siya ba ang nambuli sa'yo? Oo, siya. Tumango si Han Feifei at itinuro sina Su Qingmei at ang iba, kasama niya ang 3 bruha na iyon. Young Master Song, kailangan mo akong ipagtanggol. Mas mabuti kung durugan mo sila at palayasin palabas ng Jiang City. Puny asterisk taka, sa sobrang galit, sinampal agad ni Song Chengyu si Han Feifei. Napahiyaw si Han Feifei at natamba sa lupa. Namaga ang mukha niya. Nagulat siya at may luha sa mga mata. Young Master Song, bakit mo ako sinampal? Sinampal kita kasi karapat-dapat ka. Sinipa pa siya ni Song Chengyu at mabilis na naglakad papunta kay Yang Luo. Bahagya siyang yumuko at ngumiti, Ginoong Yang, hindi ko napangalagaan ang tauhan ko at na-offend ka. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Kahit labag sa kalooban niya, wala siyang nagawa kundi yumuko. Ang taong ito ay baliw. Kung magagalit ito, hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Nagulat ang lahat sa paligid. Ano to? Imposible. Ang makapangyarihang Young Master Song, yumuko at humingi ng tawad sa lalaking yan. Grabe, sino ba talaga ang taong ito? Mas malakas pa ba siya kaysa kay Young Master Song? Kaya pala hindi natakot si kuya. Kaya niyang maghintay dito ng kalmado. Walang takot kasi may ibubuga pala siya. Sunod-sunod ang usapan at hiyawan ng mga tao. Si Han Feifei naman ay nanlamig. Namutla siya at nanginginig ang katawan. Ano itong sitwasyon na ito? Ang pinakamalakas niyang backer ay yumuko at humingi ng tawad sa lalaking ito. Ibig bang sabihin, totoong nakasipa siya sa bakal na plato ngayon? Ngumisi si Yang Luo kay Song Chengyu, Young Master Song, ang artista mo ay bastos at walang modo. Binangga ang kotse ko, hindi pa nag-sorry, humingi pa ng 1,000,000 yuan. Nang tumanggi ako, pinasira niya ang kotse ko at gusto pa akong saktan. Sa tingin mo ba matatapos ito sa isang sorry lang? Patuloy na nakangiti si Song Chengyu, Mr. Yang, siguradong bibigyan kita ng kasiyahan. Sabay sigaw niya kay Han Feifei, *H ka, lumapit ka at humingi ng tawad kay Mr. Yang. Nanginginig si Han Feifei at agad lumapit. Lumuhad ka at humingi ng tawad.
Muling sinampal ni Song Chengyo si Han Feifei kaya napaluhod ito. Punong-puno ng sama ng loob ngunit wala siyang nagawa. Lumuhod siya at umiiyak, Mr. Yang, pasensya na po. Hindi ko na uulitin. Kinuha ni Song Chengyo ang isang tseke at nagsulat ng halaga. Iniabot niya ito kay Yang Luo. Mr. Yang, dahil binangga at pinasira ng B*H na ito ang kotse mo, dapat lang may kabayaran. Heto, 2 milyong yuan bilang bayad. Kinuha ni Yang Luo ang tseke at ngumiti, sige, kukunin ko. Pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Kumunot ang noo ni Song Chengyo. Hindi pa tapos. Ano pa ba ang gusto nito? Gusto na niyang magalit pero pinigil niya ang sarili. Ngumiti siya at nagtanong, Mr. Yang, ano pa ba ang nais mo? Ngumisi si Yang Luo, simple lang ako. Makatarungan ako. Kung sinira ng babaeng ito ang kotse ko, natural lang na sirain ko rin ang kotse niya. Huminga ng malalim si Song Chengyo at nagutos, sige, sirain ang kotse ng B*H na to. Nagulat si Han Feifei, huwag. Huwag sirain. Ang kotse niyang iyon ay isang Ferrari na aabot sa 4 hanggang 5 milyong yuan. Masakit sa kanya kung masisira iyon. Tumahimik ka, sigaw ni Song Chengyo at muling nagutos, sirain ang kotse. Handa po, sabay-sabay na lumabas ang mga bodyguard ng kanilang mga baton at sinira ang Ferrari ni Han Feifei. Makalipas ang ilang minuto, wala nang natira sa Ferrari, wasak na wasak ito. Napapikit ang mga tao sa paligid, parang sila pa ang nasaktan. Isang kotse na milyon-milyon ang halaga, winasak lang ng ganun-ganun na lang. Talagang ang ibang klase maglaro ang mga mayayaman. Matapos basagin ang kotse, nagtanong si Song Chengyo, Mr. Yang, nakalabas na ba ang inyo galit ngayon? Hindi sumagot si Yang Luo kay Song Chengyo. Sa halip, nagtanong siya, ilang kotse meron ang babaeng ito? Anong ibig mong sabihin? Natunganga sandali si Song Chengyo, hindi maintindihan ang tinutukoy ni Yang Luo. Walang emosyon na sabi ni Yang Luo, ngayon, ay patakbo ninyo lahat ng kotse sa garahe ng babaeng ito dito at basagin ninyo lahat. Ha! Nagbago ang ekspresyon ni Han Feifei at marahang umiling, Young Master Song, hindi, huwag. Huminga ng malalim si Song Chengyo, nagkadyut ang mga kamao niya, at nagpahayag ng mabigat ang tinig, Mr. Yang, huwag po kayong masyadong lamobvious. Lamobvious. Sino ang unang lamobvious? Tumitig ng malamig si Yang Luo kay Song Chengyo, hindi ko naman gustong makipagtalo sa babaeng ito mula sa umpisa. Gusto niyang magpabayad kami at pumayag naman kami. Ngunit hindi siya tumigil. Humihingi ng sobrang taas na halaga at pilit niyang pinapalakihin ang buong bagay. Kung ganoon, siya ang kailangang magbayad sa ginawa niya. Walang mabuting impresyon si Yang Luo kay Han Feifei. Bago nito, malamang ginamit ng babaeng ito ang impluwensya ni Song Chengyo para gumawa ng kasamaan at mambuli ng iba. Dati, walang makalaban sa kanya. Dahil nagkabangga siya sa kanya ngayon, syempre hindi niya ito palalampasan. Kailangan niya itong ituro ng matinding leksyon. Kung maka-offend man kay Song Chengyo, hindi siya natatakot. Sa anuman, sila ni Song Chengyo ay mortal enemies na, kahit niwalayan niya, hindi rin siya palalabasin ng grupo ni Song. Biglang tumahimik ang lugar, lahat ay nag-aabang kung ano ang gagawin ni Song Chengyo. Tumingin ng matindi si Song Chengyo kay Yang Luo. Alam din niya na kung hindi siya susunod ngayon, hindi ito papayag ng lalaking ito. Mahabang katahimikan ang dumaan sa pagitan nila. Sa wakas, pinakawalan niya ang kwelyo ng polo, huminga ng malalim, at inutusan ang mga bodyguard, mabilis. Puntahan ninyo ang bahay niya at ipatakbo lahat ng kotse niya rito. Opo, Young Master Song. Tumugon ang mga bodyguard at umalis sakay ng 2 Mercedes-Benz. Tahimik na naghintay ang lahat. Pagkalipas ng halos kalahating oras, may mga sasakyang dumating mula sa malayo. Bukod sa 2 itim na Mercedes-Benz sa unahan, may 3 kasunod. Isang puting Porsche 911, isang asul na Maserati Grand Cabrio, at isang pink na BMW M5. Galing ang 3 ito sa garahe ng villa ni Han Feifei. Di naglaon, huminto ang mga sasakyan isa-isa. Naglakad papunta kay Song Chengyo ang ilang mga bodyguard. Sumagot ang isa sa kanila, Young Master Song, nandito na po lahat ng sasakyan sa garahe ni Miss Han. Tumango si Song Chengyo, kinagat ang ngipin, at sa nanginginig na boses ay, basagin ninyo ang lahat ng 3 kotse. Opo,
Tumugon ang grupo ng mga bodyguard at sinimulang hampasin ang tatlong kotse gamit ang kanilang mga batons. Dang, dang, dang. Hindi tumitigil ang tunog ng pagbasag ng kotse na nagpaalimpuyo sa paligid. Ito ang unang pagkakataon na nakita ng mga tao na binabasag ang mga luxury cars sa gitna ng kalsada. Maraming tao ang kumuha ng kanilang mga cellphone at nagsimulang kumuha ng mga larawan at maiikling video. Pinost nila ito online at nagdulot ng malaking kasiyahan, komento. Huwag basagin, huwag basagin. Naupo si Han Feifei sa lupa at humahagulgol habang umiiyak. Binili niya ang tatlong kotse ng sarili niya. Ngayon na nabasag ang mga ito, sumasakit ang puso niya at muntik ng moalang malay. Makaraan ng ilang sandali, tuluyan ng nasira at na-scrap ang tatlong sasakyan na naging tumpok ng mga bakal. Matapos basagin, tumingin si Song Chengyu kay Yang Luo at nagtanong, Mr. Yang, kontento na ba kayo ngayon? Hindi pa masyado, freewebnovel.com. Tumango si Yang Luo at lumingon kay Han Feifei. Malamig niyang sinabi, mag-ingat ka kapag lumalabas ka sa susunod. Hindi mo pwedeng bastyusan ang kahit sino. Dahil hindi ka pinrotektahan ni Young Master Song ngayon, palalampasan kita sa pagkakataong ito. Kung may susunod, hindi ka na magiging pinal. Pagkatapos nito, naghanda nang umalis si Yang Luo kasama si Su Qingmei at dalawa pang kasama. Ngunit nang makita niyang nasirang kotse niya at hindi na mapapamaneho, napaisip siya. Lumilingon siya kay Song Chengyu at, Young Master Song, may pinapagalitan ako ngayon, wala akong sasakyan. Maganda ang Rolls-Royce Cullinan ninyo. Ibigay ninyo sa akin. Pumungos ang mga ugat sa noo ni Song Chengyu at muntik na siyang sumabog sa galit. Siya, ang young master ng Song family, hindi pa siya kailanman napahiya ng ganito. Kailangan niyang mag-sorry sa harap ng maraming tao ngayon at nabasag ang 4 na luxury cars ng kanyang artista. Nawalan siya ng buong dignidad. At ngayon, gusto pa ng lalaking ito na ipamigay ang kanyang kotse. Kung hindi dahil alam niyang wala siyang magagawa sa lalaking ito, pinaruparat niya sana ito. Tinitingnan ang ekspresyon ni Song Chengyu, napangiti si Yang Luo at sabi, Young Master Song, napakayaman ninyo. Sabihin ninyo, hindi ba kayo kayang magpaubaya ng isang kotse? Nguning kamandat ang labi ni Song Chengyu. Nagkunwaring padalos-dalos at sabi, paano ba naman? Kotse lang naman iyan. Kung gusto ni Mr. Yang, kunin mo na lang. Habang sinasabi niya, iniaabot niya ang mga susi ng sasakyan kay Yang Luo. Kinuha ni Yang Luo ang susi at ngumiti, salamat, Young Master Song. Pagkatapos ay umalis si Yang Luo kasama si Su Qingmei at ang dalawa pang kasama. Matapos umalis ni Yang Luo at ng iba, tinitigan ni Han Feifei si Song Chengyu ng may awa at tumawag, Young Master Song. Umalis ka, kung hindi dahil sa iyo, malaki ang naiwang dangal ko ngayon, putanjay. Huwag kang lumabas sa harap ko ngayon. Sigaw ni Song Chengyu ng galit at sinipa ng malakas si Han Feifei. Pagkatapos ay humablot at umalis kasama ang kanyang mga tauhan ng nagmamadali. Pagkatapos umalis ni Yang Luo at ng tatlo sa daan, pinabilis nila ang kotse at dumiretso sa clubhouse. Habang nagmamaneho, tumugtog ng dila si Yang Luo at sabi, mukhang top-notch ang kotse ni Song Chengyu. Ang performance nito ay talagang maganda. Bukod pa doon, kung titingnan ang kapal ng salamin, malamang may bulletproof glass ito. Tawang-tawa si Prajna at nagsabi, Kuya Yang, ang astig mo ngayon. Dapat nga turuan ng leksyon mga ganyang tao. Nag-alala naman si Su Qingmei at nagsabi, Yang Luo, napakadelikado na inaway mo si Song Chengyu. Natatakot ako baka hindi niya ito palampasin. Sabi ni Yang Luo, kasabwat si Jiang Minggayo ang lalaking iyan. Matagal na kaming may alitan. Hindi ko ito maiiwasan. Mas mabuti pa kung huwag na silang magnaisip na guluhin ko. Kung susubukan nilang gamblein ako, papagsisisihan nila ang pagsilang nila sa mundong ito. Nakita ni Prajna ito at hindi naman masyadong nag-alala. Pero ang puso ni Su Qingmei at Shouyan ay kumalog. Ramdam nila na hindi nagbibiro si Yang Luo. Sa sandaling iyon, tumawag ang telepono ni Shouyan. Kinuha ni Shouyan ang tawag at napabulalas, siya. Sagutin mo. Umapila si Yang Luo. Tumango si Shouyan at sinagot ang tawag. Binuksan niya ang speakerphone. Pagdinig ng tawag, isang malakas na sigaw ang lumabas sa linya. Putanjay na, hanggang kailan mo pa ako papapabayaan?
Huwag mo sabihin na hindi ka aakyat. Kung matitinag ka at hindi susunod, papatayin kita. Please subscribe Tinagalog Novela, libre lang yan kaibigan, maraming salamat po.